Share ko lang sa inyo mga kausay. Mga panahon ng mga 2016, 2018. Yung mga panahong may Uber pa. Naalala ko kasi, pakita ko. Yan. Merong mga, yan, yung mga sasakyan. Ito, halatang Grab siya kasi parang meron ng meron ng sticker, tapos merong QR code dun sa gilid ng niya. Sa plate number, no? Ito, siguro, rin to. Grab din, no? So kaya naalala ko pa noong 2016 and 2018, panahon na may Uber pa dito sa Pilipinas. Pero itong tinatawag natin na ride hailing. Dati to, especially Uber, wala pang Grab noon. Uber lang talaga. Hindi to pang public transport. Ang mga sumasakay dito dati, yung talagang merong capacity magbayad ng more than the amount of a public transportation. Mas mahal siya in all ways, mas mahal siya sa taxi, mas mahal siya sa sa bus, okay. Tsaka nung time na may Uber pa, grabe ang incentive. Kaya makikita mo dati pag Uber ka, talagang ganda ng service. Walang pakialaman driver kahit na cash or credit card. Tapos hindi mo naisipin yung bayad ng customer. Ang focus mo is yung target rides mo kasi nga yung yung incentive nila noon is talagang high flying talaga. Malaki yung incentive mo per week. Okay? Kaya naman ang customer service noon, ang mga sasakyan noon malilinis, kaganda, magagalang ang mga driver. Tapos alam mo yun, sa likod ng driver, yung upuan ng driver, may mga chicheria, may mga tissue, may mga alcohol, may mga tubig. Minsan hindi na nila pinapabayaran. Most of the time, wala naman ng bayad yun. Kasi nga, maganda yung benepisyo. Pero simula nung pumasok na yung ibang mga players, dati kasi pag nag-apply ka sa Uber, sa app lang eh. Upload mo lang yung documents mo or CR, ganyan. Pero simula nung pinasok na ng government, under LTFRB na, so doon na siya nagsimulang nawala na yung incentive. Pero yung una pa yung Grab, pumapalag-palag pa yun sa incentive ni Uber. Kumbaga nakikipagsabayan pa siya. Kaya may dalawa kang option nun eh, Grab, Uber. Talagang kahit saan ka dun sa dalawang yun, panalo ka as driver. Tapos nun, hanggang sa nawala na si Uber, then pumasok na yung mga ibang player. Ayun na. Nag-quit na rin ako sa pagiging TNVS. Matagal na panahon na ako nag-quit. Nag-opisina na ako ngayon. So,